guys! Welcome dito sa The Sun and Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Six of Pentacles in reverse. Nag-hold back na mag-message. Unwilling na mag-invest or yung magbigay ng atensyon or maging giving or generous towards someone or other people. O kung sa person mo man yan, ayaw mag-invest sa kanya. Nag-hold back na mag-message, ayaw mong kontakin siya, ayaw mong i-message siya, ayaw mong makipag-communicate, wala kang ganang, or you're not willing to give anything, like love, affection, or attention, mga ganon. Or yung mag-message niya sa kanya o kontakin siya. Ano pang energy mo yun? Ayaw mo talaga mag-take ng action. You're not passionate, you're not positive, you're not excited, you're not willing na mag-take na action. Wala kang passion na mag-take na action or mag-start na mag-take na action. Ano pang tungkol sa iyo? Ace of Swords. Ito yung mangyayari sa kanya. Hindi, nangyayari na to ngayon sa kanya. Nangyayari na daw yan, na kung merong mga nagkukloak sa'yo ng mga negativities or yung mga pumipigil sa'yo, yung nabablock sa'yo, yung mahadlang sa'yo, yung mga nabablock sa path mo, sa way mo, yung mga gustong kumontrol sa'yo, pumigil, mag-restrict, ayan, kasi merong mga ibon dito para sumisimbolo ng negativity or spirits yan, or yung mga gustong madlang ba, yung mga blockage, mga ganyan. Magtatagumpay ka over that, yan. O nagtagumpay ka na. Pwede gano'n, nagtagumpay ka na or magtatagumpay ka. Yan ang about sa'yo. Magiging courageous ka. Magiging klaro yung isip mo. Kung ngayon ay clouded yung isipan mo, magiging klaro yung isipan mo. Matatanggal yung mga nagpapaklouded sa isipan mo. Ano pa? Ang ini-embody mong energy. You're in a union right now. So yes, mukhang you're in a union right now. Ano to? May karelasyon ka ngayon? May karelasyon ka? May karelasyon ka. Pero mukhang may nag-end. O nag-end. Kaka-end lang ng relationship mo kasi there's Tower here. Or may lover ka na you're intimate or para bang napaka-close yung dalawa. Or meron kayong parang lover's card to sa ibang deck. Yung ganyan. Na meron kayong soul connection ng person na yan. Deep soul connection. O maybe mag-umpisa na magkaroon ng relationship sa inyo. Pwede din. Ng person na yan na may deep soul connection sa inyo kung wala kang karelasyon ngayon. Pero kung meron ay meron. O mag-umpisa pa lang na magkaroon ka ng karelasyon. Or your
connection ay divinely guided yan. Ganun. Mafe-feel mo yung merong deep soul connection sa inyong dalawa. Yan. Or spiritual connection or deep soul connection, ganun. Ano ang energy? Ito ba yung person na to na ayaw mag-message sa kanya? Ito ba yung meron kayong deep soul connection? May nag-end pala sa inyo niyan. May nakarelasyon mo yan, pero mukhang siguro may on and off, or may nasira, may na-destroy, o baka kakaiwalay nyo lang, or naghiwalay kayo. Pero still connected kayo. Meron kayong deep soul connection, ganon. O nagkaroon ng relationship sa inyo, pero parang may nag-end, no? Kasi clarified by the Tower. Yan. And mukhang may mangyayaring new beginning, no? Kasi merong Ace of Wands. Kasi your connection is divinely guided naman talaga. Meron kayong deep soul connection. Ano yung energy ng person na yan na nag-hold back ka na kontakin siya, or yung magkaroon ng message or communication sa inyong dalawa? The Tower. May nag-end sa person na to. May na-destroy. Hindi sa may na-destroy, may nag-end. May nag-end. Yung pwedeng na-destroy to, pwedeng nag-end to, pero may nag-end daw. Yun ang yung clarification. Yung meaning niya dito sa reading na ito, ha. Sa ibang reading yan, iba naman, no? Depende sa reading. Depende sa guide ng nag-guide sa akin. Four of Cups. Ito yung nalulungkot siya, yung parang nag-isip ng malalim, na parang namang problema, namlay, yun ang nag-end sa kanya. Yung parang walang kabuhay-buhay yung buhay niya, na hindi siya contented. Yun ang nag-end sa buhay niya. Kasi possible magkaroon na ng new cycle o bagong kabanata yung buhay niya, bagong cycle na, bagong yugto, bagong buhay na. Ganon. Ano pang nag-end sa person na to? Ano pa energy nito? Itong person na to na nag-hold back na i-message siya. Unstable siya ngayon. Hindi siya secured, hindi siya stable. Pwedeng financially, baka walang ipon. Or else ay pwede din emotionally unstable, unsecured, or may pinagdadaanan financially man, or sa buhay, o sa love life. Pwedeng ganon. Either dyan. Or hindi siya nakakaipon kasi in reverse, hindi siya frugal. Kasi in reverse. Ano yung feelings nito sa'yo ngayon in the Tower na yun, person na yun? Cold kasi may blue, no? And Tumatalikod nga sa'yo ang tao na yan. Tumatalikod. Kasi clear yung judgment niya. Kasi ayaw niya na mag-antay. Kasi parang naiwan na connection to. Parang there's delay. Maybe there's restriction with the number 8, Saturn energy. Parang tenga, no? Stagnant yung tubig dito sa ilog. Parang stagnant, no? Kasi may stagnant na tubig eh. Para bang full of hardships, o maybe nag-emotional lang siya, sumama yung loob niya, hanggang sa nagtampo, ganun ba. Ayan. Ano naman, parang naging cold na lumalayo yung loob niyo sa'yo.
Ano yung iniisip ngayon ng person na to na si The Tower sa'yo? Upright kaya to pa? Palang pa yun. The Hermit. Mukhang in reverse to, guys. Parang palang pa yung clarification eh. Pero in reverse. In reverse. Ang bigat-bigat, parang isip ng isip sa'yo. Parang nabibigatan na. O kaya, ayun o, parang, di ba may, ano doon kanina, may 8 of cups. Kaya siguro lumayo na lang, naging cold. Siguro masama yung loob niya. May sama ba siya ng loob sa'yo? O, basta, parang ang bigat-bigat na. Maybe, matagal na siya nag-antay. Mag-reconnect ka sa kanya. Or, isip niya ng isip sa'yo. Kaya, parang napuno ng baggage yung isipan niya. Ganun ba? Kaya ayaw ng mag-introspect yung isip ng isip kasi napupuno ng baggage. Ayaw ng yung in a hermit mode siya na isip ng isip sa'yo kasi napupuno lang siya ng baggage. Parang napupuno lang siya ng problema. Na-stress lang yan. Parang ganun ba? Ayan o. Naisip niya na gusto niyang maging extrovert naman, no? Kasi kung maging introvert siya, ay isip lang siya ng isip sa'yo. Napupuno ng baggage yung isip niya para namang problema siya ng stress. Ayan. Ano pa ang iniisip ngayon nito ni The Tower na yun sa'yo? Five of Swords. Na ano, nadodominate ka ng iba, nakokontrol ka ng iba, na merong superior sa buhay mo na nakokontrol ka nila, gano'n. Yun ang iniisip niya, na merong superior sa buhay mo na nakokontrol ka nila. Hindi maring pamilya mo, o kung hindi man ay yung mga gumagawa ng witchcraft, no? Kasi parang mga witches dito. Yung mga gumagawa ng witchcraft, like spells, ritual, yung mga gumagawa ng witchcraft na nakukontrol ka nila. Ayan, kaya parang namang problema siya. Ayun ba ang dahilan kung bakit napuno siya ng baggage, na-stress siya mag-isip dahil tingin niya nakukontrol ka ng mga, yun na nga eh, tingin niya nakukontrol ka ng mga superior sa buhay mo. Ayan. O basta mga superior yan. Yan ang reading ngayon. Ano yung pagbabago sa buhay mo? Nine of Wands. Maging matapang ka na lumaban, dipinsa mo yung sarili mo. Saan? Sa mga superior na yan. Maglagay ka ng dipinsa. Na maging courageous ka din na makaalis na sa pangungontrol nila, na makawala na, makalaya na sa pangungontrol nila, na makapaglagay ka ng dipinsa or madipinsa mo yung sarili mo. Hindi ka napapayag na kontrolin ka pa nila. Ayan. Maglalagay ka na ng dipinsa o didipinsa mo na yung sarili mo. Nalalaban ka na, atake ka na din kung i-try ka nilang kontrolin ulit o kung patuloy ka nilang kinukontrol.
Yan ang mangyayari sa buhay mo. Ano pa, ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na to, si the Tower. There's movement na mangyayari. There's action, there's movement na hindi ka na makokontrol, hindi ka na mapipigilan. Yung connection ng person mo, and maybe itong person mo din. Pero nasa energy mo to eh. Magiging stable ka na din, no? O magsasama kayo sa isang bahay. Ayun, mamuhay kayo ng masagana, abundant, prosperous. Malaki ang bahay ninyo, baka malawak ang lupain ninyo. Ayan. And ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person na to na si the Tower. What's with the King of Cups in reverse here? Na hindi na kayo emotional, both of you, both of them, both of you, yes, both of you, no? Yung guide ko, ang tinatanong ko, si Jesus Christ pa rin ata yung guide dito ngayon. Tama po ba? Si Jesus Christ pa rin ba? Si Jesus Christ pa rin daw. Simula yung kaninang umaga nag-guide. Ngayong araw na to. Kaninang umaga pa yun. Nagsimula. Sa araw na to. Kasi paminsan-minsan talaga nag-guide. Minsan ay angel din ang nag-guide. Ayan o, na hindi na kayo maging emosyonal. Yung mapapadala sa emosyon na natatalo kayo ng dungan kung tawagin, na natatalo kayo ng mga superior na tao na nagiging mahina kayo, nagiging weak, naging emosyonal lang na parang nadodominate kayo pagka ganito ang energy nyo, upright, no? Na emosyonal, na mahina, weak, na parang naging emosyonal na lang, na tinanggap na yung pagkatalo, yung gano'n, na parang hindi palaban. So ngayon magiging na kayo magiging strong, magiging strong na yan eh pagka ganito. Strong, tama po ba? Jesus, strong na yan, strong pagka ganyan. Oo daw, magiging strong na kayo emotionally, mentally, ganon, na ayan, makapag-release na kayo. Hindi na kayo mahinder niyan. Kaya, pangit yung maging emotional ka. Ibig sabihin, mahina ka. No? Pag malambot ka, kailangan ay maging strong. Kasi, may mga, alam niyo, gusto makipag-compete. Pag alam nila mahina ka, kukunin nila yun sa'yo. Kahit para sa'yo, kahit na sa'yo na nga, gusto nilang kunin yun sa'yo pag alam nila mahina ka. May mga gahaman kasi, may mga sakim, may evil kasi sa mundo to ng mga klase ng tao. Yun nga lang, kay impyerno naman sila mapupunta, sa impyerno sila mapupunta. Yung mga ganon, no? Yung parang katulad ng China ba? O, ano ba yung China? Abusado, gahaman, the fool. Paano hindi sila maging sakim at hindi makatwiran yung kanilang mga paniniwala, hindi lang paniniwala, hindi yung kanilang mga ugali, yung pag-uugali nila, kasi fallen angels yung gods nila. Para bang walang sense of right and wrong. Baliktad, mga baluktot. Baliktad, itpit, mga baluktot sila. So, ganun yung mga tao na yun na gahaman. Ganun yung mga tao na sakim.
Ayan, at maging grounded kayo with the color red, black, red tuloy. Black, may red naman talaga eh. Black ko, grounded, strong, emotionally, mentally. Hindi na kayo mahina, na you could able to take risk towards sa isa't isa. Yun ang mga next na mangyayari daw sa inyo, sabi ni Jesus Christ. Ito ay collective reading, guys. So, kung sino man sa inyo ang alam niyo na, pag collective, depende kung makaresonate kayo, kung sino makaresonate eh. Ano ang pwedeng sa person yung energy, ito or sa inyo. Ganun pag collective. Or depende kung sino makaresonate. Ganun. Ano ang magiging buhay ninyo ng person mo? Kahit hindi agad-agad na magsama kayo niyan, ano magiging buhay ninyo pag nagsama na kayo? Kasi divinely guided naman yun. Matibay, rooted o grounded. Deeply rooted on the ground. Parang gano'n na matibay yung pundasyon, matibay yung inyong samahan, matibay yung, at patuloy na nag-grow. No? Yung inyong pamilya, no? Parang family tree. Yung inyong buhay na pamilya, matibay yung inyong samahan, yung inyong bond. O nag-grow yung pamilya nyo. Siyempre, pag magkaanak kayo, di ba? Ayan. Ano pa? Maayos yung communication ninyo, lalong titibay yung inyong pagsasama. With the number 5, ayan. Full of love, with para bang spiritually connected talaga kayong dalawa, na ma-feel yung may deep soul connection sa inyong dalawa. And malalim yung feelings, yung love na maramdaman nyo sa isa't isa, spiritual tong 7 na to. And may heart pa. So, ayan. Mas lalong titibay yung samahan ninyo, yung bond ninyo, yung relationship ninyo. Pag nagkaroon na, pag nakipag-usap kayo, pag nakapag-communicate kayo sa isa't isa, the way you communicate sa isa't isa, gano'n na lang. Ano pa? Next kaya na mangyari sa inyo ng person mo na yan, lalo pag nagsama kayo. Oh, garden. Ay, ang ganda. Oh, nakaka-relax yung place. Oh, ang ganda. Alam niyo ba, guys, kung bakit bumili ako ng ganito? Kasi ito yung nakita kong picture dun sa Shopee. Ang ganda. Kaya bumili talaga ako. Ang ganda kasi may mga puno ng prutas, no, you know. Tapos may bulaklak pang ganda, parang napaka maliwalas, napaka fresh ng paligid. So maging ganyan yung buhay ninyo, you know. Maging emotionally fulfilled kayo. Emotionally comfortable. Kampante. Parang walang conflict, napaka saya lang ng buhay ninyo, gano'n. Napakaganda, no? Parang maring bakuran ito sa labas ng bakod ninyo. Basta ganito, maybe gantong place ang titirhan ninyo. Ganyang place ang titirhan ninyo na may puno ng prutas, o mga prutas, and then may mga bulaklak. So, yan daw ang titirhan ninyong dalawa. Itong ganyang place, ang ganda. Tapos magkaanak kayo. Kung ilan may maging anak ninyo, masaya kayo bilang isang pamilya. Gano'n. Enjoy nyo talaga ang buhay ninyo. Yan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na si The Tower? Mahal ka niya? Yan ang sinasabi niya. Oo, mahal ka niya. Kahit na nagtampo na siguro yan,
lumalayo yung loob niya, no? Kasi, sumama ang loob niyan. Siguro kaya lumalayo yung loob niya. No? Feelings niya sa'yo. Kasi, maaaring nag-antay yan or else ay, kung anong reason, no? Bakit lumayo yung loob niya dun. Pero ito yung sinasabi niya, na mahal ka daw niya. Or, emotional din siya sa'yo. Yan o. Or, nagkikare siya sa'yo. Nagkikare. Pwede. Halang pa to eh. Or else ay, hindi naman pwede masabi attached kasi yung feelings niya nung kanina ay tumatalikod, no? Lumalayo yung loob niya. Natural lang yun na lumalayo ang loob, lalo kung wala ng communication sa inyo. At lalo na kung may pagtatampo o may sama ng loob, di ba? So, yan. Ano naman ang, pero mahal ka daw niya. Yun ang pinapasabi. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na si The Tower? Ano yung nagustuhan niya sa'yo? Kasi, hindi ka nalilito. Hindi ka nalilito. Hindi ka distracted. Hindi ka nalilito. Or hindi ka distracted. Or, basta yun daw, hindi ka nalilito. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na si The Tower? Defensive ka? Yan ang nagustuhan niya sa'yo. Defensive ka eh. May ganun. Ano pa nagustuhan sa'yo ng person mo na si The Tower? O, ano yung minahal sa'yo ng person mo na to na si The Tower? Ano minahal niya sa'yo? Kung famous ka, di yung famous ka. Kung popular ka, di yung popularity mo. Or nakaka-inspired ka. Or dahil inspired ka, yung personality mo din, you're always inspired. Or to make something, to create something, or to do something, basta gano'n. Or else ay positive ka. Either kung saan man doon sa nabanggit ko or lahat man. Yan ang kinainlaban niya sa'yo. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.